Okay. So, may nagtanong sa atin. Ang tanong niya, kung si Jesus daw ay Diyos, bakit siya nagdasal sa Ama? At the same time, kung siya ay Diyos, bakit daw siya pinalakas pa ng angel? So, madalas lang ginagamit yung mga verses na kagaya ng Matthew 26, verse 39, dun pa sa Hebrews chapter 5, verse 7. Then, ginagamit din nila yung Luke chapter 22, verse 33 hanggang 34 hanggang 35. So sinasabi nila na si Jesus daw ay hindi tunay na Diyos dahil meron siyang ganitong klase ng mga characteristics na nananalangin sa Ama at the same time tinulungan pa siya ng angel. Alam nyo, yung ganitong klase ng mga arguments ay palagi nang ginagamit para sabihin na si Jesus ay hindi isang tunay na Diyos at para sabihin na si Jesus ay ordinaryong tao lamang o isang tao lamang o isang propeta na pinili ng Diyos. Pero alam nyo, kapag kinonsider natin ang kabuuhan na theology ng Bible, kabuuhang turo nito, hindi papasok yung ganyang isipan sa atin. Kasi una sa lahat, ang Bible mismo ang nagsasabi na si Jesus ay isang tunay na Diyos. Pag tinignan natin ang John chapter 1 verse 1, ang sabi ron, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So binabanggit doon na yung Word ay kasama ng Diyos at yung word na ito ay isang tunay na Diyos din. So sa madaling salita, etong word na ito ay dapat nating ma-identify kung sino ba ito. Pagdating sa verse 14, binabanggit doon na yung word became flesh or manifested in the flesh. So, itong word na ito, walang iba kundi si Jesus Christ. Siya yung nagkatawang tao. Kaya nga sa Philippians chapter 2, pag binasa natin yung verse 5 hanggang verse 8, makikita natin na si Jesus Christ, bagamat siya ay nasa kalagayan ng Diyos, nasaan yung Diyos, ay siya yung nagpakababa at kinuha niya yung anyong tao o idinagdag niya yung nature ng isang tao sa kanyang sarili. So dito makikita natin na si Jesus Christ ay isang tunay na Diyos. At bakit siya nagdadasal sa Ama? Bakit siya tinulungan ng angel? Simple lang, sapagkat si Jesus, na tunay na Diyos, ay nagkatawang tao. Siya ay naging isang tunay na tao rin. At bilang isang tunay na tao, pinakita niya yung dapat gawin ng isang tao habang narito sa lupa. Ano yun? Yung magpasakop sa kalooban ng Ama, sundin ang Ama, at magkaroon ng total dependency sa Ama. So hindi siya narito bilang Diyos habang siya ay nasa lupa, kundi siya ay narito bilang isang Diyos na nagkatawang tao. Siya ay naging masunurin sa Ama. Kaya nga papansinin natin throughout the gospel, makikita natin sinasabi ni Jesus, hindi sa aking will, not on my will, kundi sang-ayon sa will mo, Panginoon, Ama. So dito makikita natin na siya ay tunay na Diyos na nagkatawang tao at bilang isang tunay na tao ay makikita natin yung example ng tamang pamumuhay bilang tao. Ano yun? Maging totally surrendered tayo sa Ama, gaya ng ating Panginoong Yesus.